digital advocacy. So, dito sa advocacy na ito, tungkol ito sa pagiging college, kung paano sila nakapag-survive from being up and downs, from negatives and positive ways nila. Malalaman natin kung paano sila makapag-survive, kung paano yung mga guides nila, kung paano ba sila, paano sila nakakuha ng mataas na score, ganun. So, dito, matulungan nila tayo. So, sana may matutunan kayo sa mga papanoorin yung video. Tulad nung high school, nagte-take down notes pa rin ako pagka nasa klase. Tapos, nag-review pagkatapos ng, kunyari pagkawas. Tapos, especially kapag may exam at quizzes, yun talaga nag-review ko doon para makapasa talaga sa mga exams. Tapos, sunod yung makinig ng mabuti sa prof. Kasi, importante talaga yun. Sunod naman kaya, marunong ka rin kasi makisama sa mga classmate mo kasi paminsan may mga topics ka rin na hindi maintindihan. So pagka alam nila, pwede kang magtanong. So makakatulong din yun sa kanila. Tapos isa pang positively yung dapat huwag ka mahiyang magtanong sa prof mo kasi kung meron ka talagang hindi maintindihan na hindi rin masagot ng mga classmates mo, yung prof talaga ang the best na pagtanungan kasi siya yung nakakaalam nun. Tapos, sa negative naman, isa sa mga ways namin tulad pa rin naman ng dati, kapag kopyahan ng assignment, yun. Kasi paminsan nalilimutan namin yung assignment, tapos tsaka namin malalaman kapag before class. So yun, nagkokopyahan para may maipasa. Yun lang. That college is so different from high school. For some it's easier, for others it's harder, but the definite thing is it's different, so different from high school. This change catches students off guard, and most college students have low if not failing grade in their first semester of college. So you need self-discipline because you won't have your parents nagging you to wake up, to study for exams, to do your homework. So it's self-discipline and just accept the fact that you're in college. Don't whine about missing high school just like I did. Get over high school and accept this whole new world. Yeah, just prepare yourself. Do not be overwhelmed, and as soon as possible, train yourself to be more independent and be more responsible. Masaya naman sa MCL kasi friendly naman yung mga tao. Parang hindi sila mahihain dito, yung parang sila pa lumalapit sa'yo pag may kailangan sila, di ba? Katulad niyo po. So far, so good naman. Masaya. First of all, ang experience ko dito ay masaya at enjoy. Official na akong estudyante ng Malayan Colleges Laguna. Even though first term pa lang as freshman, medyo nakaka-stress. Pero enjoy lang. Yan. First year ko ngayon, masaya kasi ang daming agad experiences. Tapos kahit medyo hassle kasi ang dami na din agad na assignments and projects. Masaya naman kasi madami din ako nakikita ng mga new friends, new classmates. Pero nung once na nagsimula na yung klase, parang yung pressure na yun, nagiging challenge na siya para sa akin. Kaya so far, ayos. Isa sa mga ways namin tulad pa rin naman ng dati, kapag kopyahan ng assignment, yun. Kasi paminsan nalilimutan namin yung assignment, tapos tsaka namin malalaman kapag before class. So yun, nagkokopyahan para may maipasa. Sobrang busy, like everyday may mga assignments kami.
This is my last year, so busy na rin. We're about to start our own business ngayon sa integration. Puro paperworks, rineready na namin yung registration para sa business namin. So everything is busy pero sobrang rewarding. Okay, so this is probably one of the best habit to develop when you're in college, and that is getting ahead or reading in advance. One of the benefits is that, for example, you're having the lecture and you can't really follow the teacher's lecture that well. So it's better if you read ahead of time. That way you'll have some background on what the teacher is discussing, and I think even recite because you have some background on the topic. Since your class starts on August 10, you could buy textbooks online and read through it before class starts, and you could ask for syllabi from older batches, from your aunties and kuya from the previous batch, to look for topics that are really relevant and read through the chapter. That way, when the class starts, you're ahead. You're 2 weeks ahead or you're 3 weeks ahead. So, para sa akin naman, hindi pa naman ako college, pero marami na ako natutunan sa mga sinabi nila. Yun nga, kailangan natin makinig lagi sa prof. Kasi sila lang naman yung nagtuturo. Kasi pag nagtanong naman tayo sa iba, di ba parang mamaya mali pala. Tapos, syempre tayo magkakamali rin tayo. Hindi parang na-down lang tayo lalo. So, sa mga college naman dyan, di ba may mga problema tayo dyan. Tapos, syempre lahat naman ng problema natin, nare-resolve natin eh. Kaya, think positive lang tayo lagi. So, don't give up. Hindi mo naman kailangan maging matalino para makapasa lang, gano'n. Ang kailangan mo lang naman kasi makinig sa prof, tsaka magpasa ka lang ng mga project assignment mo, gano'n. Kasi, aanin mo pa yung talino kung di ka naman magpasa ng mga project, di ba? Tapos, parang talino lang. So, kailangan din naman sa pagiging college, kailangan din natin ng tamang pag-uugali kung paano tayo makasama sa iba't iba nating kaklase. Kasi, sa pagiging high school naman kasi, isa lang naman yung mga barkada na sinasamahan natin. So, sa pagiging college kasi, iba na. Kasi iba-iba na nga yung mga kasama natin. So, every subject, iba na yung kasama natin yung mga tao. So, yun nga, kailangan na natin ayusin yung mga pag-uugali natin, yung mga ayaw ng mga iba nating kaklase. So, kailangan natin baguhin. So, sana may natutunan kayo dito sa video na to. Kasi, kung malapit na kayo mag-college, ganun, tapos hindi pa kayo ready, hindi parang wala lang, di ba? Parang nandun ka na, tapos parang, syempre magugulat ka. Tapos parang wala kang alam kung paano mo gagawin. So, dito sa video na to, syempre para maging prepared ka na, ganun. So, yun nga. Thanks for watching!